Mabuhay at mapalad tayong lahat. Isang mainit at matamis na pagbati mula sa ating parokya, sa ating mga kaparian at mga opisyalis ng ating Parish Pastoral Council. Alam na nga ba ninyo ang tungkol sa Golden Foundation Anniversary ng ating simbahan dito sa Dilpan? Ito ay mangyayari na sa March 2021 makalipas ang 50 taon ng ating paglalakbay bilang isang parokya. Napakalaking biyaya ito, isang pambihirang karangalan ito dito sa atin sa Dilpan at sa buong simbahan. Kaya naman sama-sama nating paghahandaan ang kaganapang ito. Huwag nating palampasin na hindi puno ang bawat isa sa atin ng kaloob at biyaya ng Diyos. Tara sa isang mabilis na baliktanaw. Ayon sa kasaysayan na nakarating sa ating kaalaman, noong November 30, 1970, isang Santo Papa ang dumalaw sa parokya ng Santo Niño ng Tondo. Ang pangalan niya ay si Pope Paul VI. Sa pagkakataon din na yon, diniklara niya na maging isang bagong parokya ang kinasasakupan ng Dilpan. Yan ay ang Claro and Recto Corner Asuncion Street, Moriones Corner Wagas Street, San Antonio 1 and 2, Barrio Fugoso, Los Viminda Village, Isla Puting Bato, Slip Zero, Mabuhay at North Harbor area. Dahil nga dito, noong March 16, 1971, ang titulo orihinal na binigay sa parokya na ito ay Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje sa salitang Espanyol, Our Lady of Peace and Good Voyage sa Ingles, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay sa Pilipino. At kung maalaala pa ninyo, noong February 18, 1981, isa pang Santo Papa ang dumating dito mismo sa atin. Siya ay si Pope John Paul II. Kaya naman ang ating simbahan ay nabiyayahan ng 2 popes, 2 saints. Medyo malapit na nga naman ang mga masasayang araw na ito. Kaya ang tanong, ano ang dapat at kailangan nating gawin? Paano natin paghahandaan ito? Sabihin na lang natin na sa 3 pamamaraan, dapat natin ipagpatuloy ang ating ginagawa nung simula pa bilang isang parokya: panalangin, pagkakaisa, at pangarap. Una sa lahat ay ang panalangin. Panalangin sa simbahan at mga tahanan. Walang masigit pa kaysa panalangin ng mga pamilya natin. The family that prays together, stays together. Ang pangalawa ay ang pagkakaisa. Dapat magtulungan tayong lahat sa pagpapalaganap ng mga programa ng parokya tungo sa taong 2021, gaya ng renewal, reach out, at recruitment. Ang Katekista 21, believe in someone, believe with someone. At mapapansin ninyo, sa harapan ng simbahan, meron tayong isang malaking tarpaulin kung saan nakalagay ang programa buwan-buwan. Sumunod tayo, sumabay tayo, sama-sama tayo, ang ating Parish Pastoral Council, Steering Committee, mga parish organizations. Dapat asahan natin na ang lahat na iyan ay manguna sa ating mga programa. At ang pangatlo ay ang pangarap. Mangarap tayo. Ang tao na walang pangarap, ang buhay ay mahirap. Ang tao na may pangarap, ang buhay ay masarap. Ano ang pangarap natin? Mangarap tayo para sa lahat. Mangarap tayo para sa tagumpay pagdating ng 2021. Mangarap tayo ng pangkalahatang kaligtasan at mangarap tayo ng mas malalim na kabanalan. Sa tulong ng Birhen ng Dilpan Tondo, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, Nuestra Señora de la Salud, sa tulong ng mga
banal at santo, San Pablo VI, San Juan Pablo II, San Ezequiel Moreno, San Agustin, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at sa tulong ng ating Panginoon, huwag nating kalimutan, walang imposible para sa isang simbahan na punong-puno ng panalangin, pagkakaisa at pangarap. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to thy protection Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. at siya'y naglihim ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamaya sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ng anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father John Zachary Hagisan, OAR. Magsitayo po ang lahat. Sa pag ng Panginoon, buong bayan ngayon natitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Sa pag ng Panginoon, buong bayan ngayon natitigon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. We offer this holy sacrifice of the Mass for the wedding anniversary of Modesta and Rodrigo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanlibutan na nooy kanyang lilikhain, ang sanlibutang tinutukoy namin. Sa halip ay ganito ang patunay na isang bahagi ng kasulatan. Ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahong siya'y pinababa mo kaysa mga anghel. Ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan at karangalang marapat sa isang hari. At ipinailalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang ipailalim ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di pinailalim sa Kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya ay pinapagingganap ng Diyos
na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay, upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisang Ama na napapabanal at napinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawaging silang mga kapatid. Ganito ang kanyang sinabi, "Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan, at aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Ikaw, O Poon, Panginoon namin, naganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kadingain? Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malakit, maliit. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Mga baka't tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda, sa lalim ng tubig. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Magstayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Capernaum, sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskreba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nanggilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral." Nauutusan niya pati ang masamang espiritu at sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na naman tayo, no? Mahirap na ang ating ibig sabihin ng ating ebanghelyo about na naman sa inaalihan ng demonyo. Pero may ikikwento ako dyan, no? Na may isang lumapit sa akin at nagpapatulong na may kilala daw siya pero hindi Katoliko, kaya lumalapit sa amin sapagkat sabi daw yung nagtuturo daw sa kanilang relihiyon ay hindi mapaalis-alis ang demonyo. At tinanong ko, noon ko lang napagtanto
na ang taong pala iyon ay hindi Katoliko at hindi naniniwala kay Jesus. Kaya tinanggihan ko una, hindi dahil ako ang magpapagaling sa kanya, kundi si Jesus. Yan ang una, si Jesus talaga ang magpapagaling sa kanya, hindi ang pari. Instrumento lang ang pari. Kaya pala, no, sa tuwing wala ka nang malalapitan, kahit na hindi mo pinapaniwalaan, ay pinapaniwalaan mo na. Pero dapat lang tayong maniwala. Ito po ang sabi sa Lucas chapter 9 verse 49 to 50. Nung sinabi ni Juan, Panginoon, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan. Pinagbawalan po namin siya sapagkat hindi natin siya kasama. Ang sagot ni Jesus sa verse 50? Huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa inyo ay kakampi ninyo. Kaya ito yung naalala ko nung may lumapit. Totoo naman, no? Paano siya papagalingin ng Diyos kung siya mismo ay hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Sa ating ebanghelyo, may dalawang bagay tayong dapat unawain. Una, otoridad. What is authority? The power or right to give orders, make decision, and enforce obedience. At ito ang nangyari. Inutusan ng Diyos na lumabas ang demonyo. The power or right to give orders. And then, wala nang ginawang demonyo kundi sumunod. Jesus has the authority to heal. That is why He commanded the devil to leave. Authority is not a power over others. Rather, it's about love for others. Kaya kapag tayo ay nasa otoridad, no, hindi ini-impose na pinapakita natin na biyan tayo sa ibang tao, kundi ito'y binigay upang gamitin para sa kanila. At ang pangalawa, exorcism. Kapag sinasabi exorcism, ang tao takot agad. They are more on, no, they focus sa demonyo. Pero lagi niyong tandaan, exorcism, no, ay tungkol ito sa Diyos, hindi sa demonyo. Exorcism from Greek, no, word na exorcismos, binding by oath, is the religious or spiritual practice of eviction demons or other spiritual entities from a person or an area that is believed to be possessed. Hindi lang ito pagpapakita na mas higit ang kapangyarihan ng Diyos kaysa demonyo, kundi ito ay paalala na mas nangingibabaw ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Pinaalis niya dahil mahal niya ang tao. Nakikita ninyo? Ginawa ng Diyos dahil ang kanyang pagmamahal sa tao. Hindi upang ipakita na mas higit siya. Pero although nandoon na yon, pero ang pagmamahal talaga ang nangingibabaw. Kaya may kasabihan, no? Love will overcome hatred. Light will overcome darkness. Life will overcome death. Kaya po, kung titignan ninyo sa ating ebanghelyo, ito'y pagmamahal ng Diyos para sa atin. Wala nang hihigit pa kundi sa pagmamahal ng Diyos. Kahit ang demonyo ay walang magawa kundi susunod sa Diyos, how much more tayong mga tao lamang. Minsan, mas masahol pa tayo sa demonyo. Ang demonyo, kapag sasabihan ng Diyos, umalis, aalis. Ang tao, sabihan magmahal, hindi magmahal. Sabihan ng Diyos, magpatawad ka, hindi magpatawad. Kaya minsan, naging masahol pa tayo sa demonyo.
Pero I hope and I pray na sana huwag mangyari iyan because we are all created in the image and likeness of God. Na sana pagmamahal. Kung ang ulo natin punong-puno ng pagmamahal, sana tayong katawan ay pagmamahal din ang ating ipakita. Pinaalis ni Jesus ang demonyo dahil nakikita niya na ang tao ay naghihirap. Kaya sa bawat taong poses, hindi lang demonyo, minsan poses kasi tayo ng pride natin. Minsan poses tayo ng pagiging mayabang natin. Minsan poses tayo sa mga pera kung meron tayo. At nakakalimutan na natin na ang supposedly mag-poses sa atin, walang iba kundi si Jesus. Kaya po mga kapatid ko po kay Kristo, allow Jesus to enter. Papasukin sa ating buhay at siya nawa ang ating sundin. Please all stand. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita sa atin si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at mga himala ng pagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may matibay na paniniwala. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno sa daigdig naway isulong ang kabutihan sa kanya-kanyang gobyerno at maging maalam sa pagbabaklas ng kasamaan sa lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi manghinawa sa ating buhay pananalangin upang hindi manaig sa ating buhay ang masamang espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway maging malaya sa kanilang mga pisikal at espiritual na paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumaunaway, magtamasa ng maliwanag na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa yaman ng iyong pag-ibig sa amin. Pakatatagin mo ang iyong kapangyarihan sa amin at samahan mo kami sa landas ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ngunit natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magstayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan.
Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtatanghal sa aming bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niyang pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad, at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Broderick naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalong-lalo na si Aurelia, Domingo, Ismael, Gliceria, Aquilino, Hergie, Ranji, Kirstine, and Peter. Na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niya si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo. Sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magstayo po. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manatili pong nakaupo ang lahat. If my people will humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nations back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling naming kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayon at ipahayag kaniyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kaniyang kaharian. Sa panahong tigang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan.
ipahayag at ipahayag kaniyang pagkaling at habag. Isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kaniyang kaharian. Isa buhay, pag-ibig